Maraming salamat po atin. Alam niyo po, kahit po ako, noon, napakataas ng pagkakakilala ko dito sa pamilyang Marcos. Pero magmula nung 2012, nung makita ko mismo yung mga litrato, talagang nagulat ako eh. At magmula nung makuha ko yung testimonya nitong si Bongdasa na kaibigang matalik nitong si Bongbong Marcos, talagang doon idinitalin niya kung paano sila gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Alam nyo, sa katunayan, habang gumagamit sila ng illegal na droga, isa si Bongbong Marcos sa pinanggagalingan ng ginagamit nilang drugs. Iyaan, ayon doon kay Bongdasa. At yun, pinatunayan ng ipinakita niyang mga litrato. Talagang kung kayo, yung PIDEA agent, kaya nga sabi ko nga kanina, hindi ka maniniwala kung itong sinisinghot ni Bongbong Marcos ay betching. Sino pa namang tao ang sisinghot ng betching? Diba? Ako, bilang sekreta, bilang ahente, yung mga ganun po na hinuhuli namin na sumisinghot ng puting substance, ito po yung uri ng cocaine. Yun po yung pagka sinisipsip na usok, shabu. Pag sinisipsip na sigarilyo, marijuana. Pag sinisinghot, cocaine. Cocaine po. Yun po yung ano. Kaya na sabi ko noon, grabe pala to. Talagang gumagamit ng illegal na droga. Senador po, noong matanggap namin yung informasyon, 2012, senador po siya. Magkakabarkada po sila. At yun po, talagang na-dokumento po. Kaya, alam niyo mga kapatid, sa kahalaman ninyong lahat, noong ipatawag ako ng Senado at mag-umpisa yung hearing noong April 30, pagkatapos ng hearing, May 1, pinuntahan po ako sa bahay ng dati kong kasamahan sa PIDEA na isang direktor na ngayon ay nasa DOJ. Tauhan po siya ni Boying Rimulya. Ano po ang purpose niya? Bakit siya pumunta sa aming bahay? Upang ako ay kausapin, ihatid ang mensahe. Galing kanino? Galing naman doon sa taga-Napolcom na si alias Picoy o Eric Santiago. Ano yung mensahe? Yung mensahe ay ipinararating sa akin na ako ay tumahimik, tumigil. Kung ano ang gusto ko, ibibigay. Gusto mo ng US visa, kayong pamilya, ibibigay. At ang pinakamatinding offer, alam niyo kung ano? Panalo sa loto. Yun! Panalo po sa loto. Wag na akong umattend sa May 7 hearing sa Senado. Sabi. Kanino po galing yung impormasyon? Sino ang kausap nitong alias Picoy? Yung di umano ay James Kumar. Yung James Kumar, sino naman ang kausap? Ayon dito kay alias Picoy, si Lisa Marcos. Yun. Huling-huli sa CCTV ng aming bahay. Kasi yung kasabahan ko dati sa PIDEA at yung alias Picoy, nag-usap po sila sa pagmagitan ng video call. Ang pagkakasabi noong alias Picoy kay Romy Enriquez, pare, alam mo naman, papatayin yan. Papatayin yan. Mamamatay yan, hindi na uso yung baril.
o pwedeng atakihin sa puso yan, o pwedeng bigla na lang masagasaan yan, o mapanggayan. Ganon. Ganon ang pagkakasabi. Eh, hindi alam nung alias Picoy, habang nagbibideo call sila, nung bisita ko, yung pumunta sa bahay, hindi alam na naririnig ko. Alam nyo ang pakiramdam ng isang tao na pinagutong ko lang papatayin, ay parang po akong binuhusan ng malamig na tubig. Ano ang naging kasalanan ko? Eh, naging kasalanan ko lang naman, eh yung nahawakan ko yung kaso na itong si Bongbong Marcos ay nagpopoke doon sa unit na pag-aari ni Maricel Soriano. Yun lang naman ang kasalanan. Sinabi ko ba sa kanila na mag-addict sila? Hindi. Ako, bilang ahente ng PIDEA, trabaho ko po manghuli ng mga gumagamit, nagbebenta, gumagawa, nag-iimporta ng illegal na droga. Nagkataon lang noong 2012, ako yung humawak ng kaso. Ngayon, nalantad noong 2024, ano ang gusto nila? Pakahilingin niyang kalbo na yan. Bayaran niyang kalbo na yan. Tignan ninyo, tumataya tayo sa loto sa pag-asa na darating ang araw, pag nanalo tayo, makakaahon tayo sa hirap. Pero, alam nyo anong ginagawa nila? Pati yung loto, sinalaula nila. Yung pera ng loto na naiipon palagi dahil maraming Pilipino ang umaasa na yayaman. Kaya ang bilis umakyat ng pera ng loto. Anong ginagawa nila? Halos araw-araw, halos linggo-linggo may nananalo. At yung mga nananalo na yun, sino ito? Sila rin. Biro nyo, saan ka ba naman nakakita para operan ka ng panalo sa loto? Lowest 100 million. Kapalit ng katahilikan. Yun. Yun po yun. Grabe. Thank you po. So narinig po ninyo, no? Yung malinaw na kasagutan na nagpapatotoo na ang presidente talaga natin na nakaupo ngayon sa Malacanang, no, na ang nakakatakot diyan, hindi ho imposibleng mangyari na mismong ang Malacanang po ngayon ginagawang pan-session house. No? Yan po yan, posible po yan. At yung tanong ni Tita kanina, dagdagan ko lang, bakit hindi alam ng mga Pilipino? Kasi nga po, yan ang pilit nilang tinatago, kaya paputok ng issue tungkol sa EJK, tungkol sa Pogo, may kinalaman si Harry Roque, aresto dito, aresto doon. Yan po yung isang bagay na pang-cover up ng bangag. Tama. Kaya po ang media, walang cover up doon. No, wala, hindi ho kino-cover ang pagiging bangag ng presidente. Eh, may mga witnesses na po tayo, oh. Di ho ba? So kaya nga po importante ang mga araw na ginagawa nating Leaders Forum. At kaya sa 21 po, importante nandun kayo, mga kababayan maisog, magugulat kayo sa mga revelation, mas marami pa ho ang maririnig ninyo. At dapat po may pakialam tayo dito. Bakit ho? Kasi ho, ito, akala natin, ay ano ngayon kung bangag, marami namang bangag. That is not the case. Ang bangag na tinutukoy natin, ang namumuno sa bansang Pilipinas. At pag hinayaan natin ang kabangagan, ano pa ang matitira sa atin sa susunod na 3 taon? Payag pa kayo manatili ang bangag? Hindi! At dahil po dyan, ibibigay ko po sa inyo, ibabalik ko ulit para sa karagdagan po mga pananalita. Walang iba po, si Tito Gary Lim. Palakpakan po natin. Yay!